very welcome po sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, welcome po lang natin yung mga bagong invite natin, si Brother Harley. At po yung amen. At si Sister Micah. Amen. So, in Psalms chapter 113, sabi po doon, kay napakaganda, kay saya, pagmasdan, na ang magkakapatid ay nagsama-sama. Amen. Sa pagpuri ng sa Panginoon. Amen po ba? So, sa gabi po ito, ay patuloy po natin na puri ng Panginoon. At bago po yan, ay i-welcome po natin ang bawat isa at kumustahin po natin habang ginawit natin okay saya. Lord, salamat po sa bawat puso, Panginoon, na narito ngayon. Lord,
manahan ka, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. And thank the Lord for this opportunity, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. At ikaw, Panginoon, na aming pinupuri, pinapasalamatan, O God. Sa iyo po lahat ang kadakilaan magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good. And all the time. Masaya po ba kayong lahat? Ayan, malakas ang boses. Amen. Praise God. Praise God. Sige po, patuloy po natin awitin ng ating Panginoon.
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig ko sa gabay sa kasakitan, nanayang na sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos sa aking naman. At ako'y nabuhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may magbabago ang kabutihan ko? Kailan may magbabago ang kabutihan ko? Ang buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan ko? Kailan may magbabago ang kabutihan ko? Kailan may magbabago ang kabutihan ko? Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan ko? Ika'y tapat sa habang buhay. Hindi po natin. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay.
aking narinig dito ay yung goodness of God. Probably some of you has been reminded kung kailan natin kinandayan during the anniversary ng ating church. Now I wish I can travel back time. Sa mga panahon na yun na magkakakilala pa lang tayo at bumubuo pa lang ng mga pangarap. But I do believe that God is good. How many of you believe that God is good? Amen. And His goodness will overcome whatever trials, whatever problem that we are about to face, mga kapatid. And tonight, as we study the Word of God, I pray with all of my heart that God will give you answer for your waiting season. How many of you have waiting season, mga kapatid? O nandun sa season of waiting? Me also. Father, we thank you and we honor you tonight. Hindi na po namin kailangan pa ng isang dahilan for us to recognize your goodness. Because every day, we are waking and sleeping under the provision of your goodness. Siguro, Panginoon, ang kulang lang sa amin ay thankfulness and appreciation sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa gabi ito, Panginoon, as we continue to worship you and to honor you, I pray, Father, that you will satisfy the deepest longings of our hearts. Speak to your people in a very personal way. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam mo, Panginoon, kung bakit sila nandito, O Diyos. And it is my fervent prayer, Father, nalalabas kami sa simbahang ito, Panginoon, na taglay namin ang kasagutan sa aming mga katanungan. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, that our thirst for your presence is quenched. Kailangan ka namin ngayon, Panginoon. We need you more than ever. We need you before, O God. Father, touch your people, I pray. Would you allow us to experience your peace once again, O God? Holy Spirit, I pray, come and satisfy the longings of our hearts. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo ito. Kapayapaan na sa iyo lamang namin matatagpuan. Mapasalamat kami sa kabutihan mo, Panginoon. Dahil maraming panahon, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng kabutihan na nagmumula sa iyo. Pero dahil sa sobrang mabuti ka, Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat, pinili mong ibigay yung mga bagay na ito sa amin, O Diyos. And we are thankful tonight. Come on, church, will you appreciate God bago tayo mag-umpisa sa pag-aaral ng Kanyang salita? Come on, church, and open up your mouth and begin to express your thanksgiving to our God. For He is so good. He is so faithful. Hallelujah. Oh Lord, we bless you. Oh Lord, we magnify you in this place. Holy Spirit, come and steer us into worship. Oh, we bless your name, O God. Oh, bless your name, O God. We bless your name. Bless your name, O God. Just the piano as our background bago tayo mag-aral ng Word of God. Can we sing this chorus on an act of worship to our God? Hallelujah. Kay tapat. Kay tapat sa habang buhay. Kay mabuti mapagkakay.
salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen and amen. God is good. All the time. Ayaw na humaypay. Kumaway na lang kayo sa inyong likuran, mga kapatid. Kaya na pero matulong ako. And tell the person at your back and tell the person sitting next beside you, God is good. And all the time, God is so good. Salamat, MIF. Every last Friday of the month, ang ating pong mga kalalakihan ang naka-assign to lead us into our worship. And we are so thankful at naniniwala tayo, mga kapatid, na kapag ka ang mga haligi ng tahanan ang nakakilala sa Panginoon, ay malaki ang posibilidad na ang kanilang buong sambahayan ay madadala nila sa paglilingkod sa Panginoon. So without any further ado, may I request again the church to please rise up as we give reverence to the reading of the Word of God. How many of you are ready to receive the Word of the Lord for us this evening, mga kapatid? Amen. Amen. Ang pag-aaralan po natin ay makikita sa aklat ng Genesis chapter 16, verse 1 until 15. Medyo mahaba po, but bear with me. And welcome to church. In church, we read the Word of God. Say amen. 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 Now, Sarai, Abram's wife, had borne him no children. But she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her." Si Sarah daw po ay hindi nabiyayaan na magkaroon ng anak. And during that time, if you will read the story of Sarai and Abram, ilang taon na po sila during that time? 90. Letter A. 65 si Sarai, 75 si Abraham. Nakakita na ba kayo ng 65 na naglilihi? Pakitignan ko yung katabi nyo, 40 pa lang yan. And during that time, in biblical times, barrenness o yung pagiging baog, barrenness means baog, di ba sa Tagalog, is always equatable to curse. So kung hindi ka magkaanak during that time, you are considered as a person under curse. Or there is something that is going into your life that is not pleasing in the sight of God. And apart from being a curse, it is also a form of humiliation, I mean. Hindi ka magkaroon ng heir. Hindi po yung A-I-R. Heir. W. Hindi W. H-E-I-R. Heir. With the silent. At kailangan mong bigyan ng anak ang iyong asawang lalaki. But in this scenario, that was the problem of Sarah. I hope and I pray if there is barrenness in your life today, may the Lord plant a seed of hope in that situation. Say amen, mga kapatid. Amen. Because our God is the God of impossibility. Salamat, Sister Cassie. Sister Cassie na lang ang may amen sa akin. Salamat, Faith. Abram agreed. Ano kaya ang mararamdaman yung mga kapatid pag sinabi ng asawa mo, umanap ka muna ng iba? Sino dito ang nag-anak na ng binyag at ginawa kang proxy? But Abram agreed. Who would not agree? But we have to study the text for us to understand bakit yung legalities na to ay pinayagan ng Diyos. And Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife.
he slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abraham, kasalanan mo yan. You are responsible for the wrong I am suffering. Naranasan niyo na ba mga kapatid na nagsasuffer kayo sa problema na ginawa ng ibang tao? Say amen. Dun sa hindi nakaranas, darating din yan. The problem that Sarai was experiencing actually is not a problem that was given to her by anybody. It was a decision that he implicated for herself. Because she is the one who asked Abraham, the approval of Abraham, to get Hagar as a proxy mother. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. Ginamit pa niya si Lord. Sa Tagalog, Diyos na ang humatol sa ating dalawa. And then to read further, your slave is in your hands. Abraham said, do with her whatever you think best. Now we are now having an understanding that a slave during that time is just an object of their master. They can do whatever they pleases with their slaves. Kung gusto nilang patayan, they have the rights. Kung gusto nilang paglaruan, they have the rights. How many of you believe that Jesus Christ is your Lord? And because He is our Lord, He is the master of our life, He has all the right to do whatever pleases Him to do with our life. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Sino sa inyo dito mga kapatid ang naka-experience na mas madaling takbuhan ng problema? Say amen. Pakitignan lang yung katabi. Runner ka ba? Mas madaling takbuhan ng problema kaysa harapin ng problema. Say amen. Kaya nga may divorce eh. Mas madali ang divorce kaysa ayusin yung fragmented, sira-sirang pagsasama. Then the angel of the Lord, the word angel of the Lord is a theophany. Sabihin nyo nga po, theophany. What is theophany? It is the foreshadowing of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Sabi niya, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from? And where are you going? I'm running away from my mistress Sarai, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. If you place your situation and you try to wear the shoes of Hagar, will you do it? Nevertheless, the grace of God is working in our lives. Say amen. Pagkatapos kang hamakin, kaya nga lumayas kasi hinahamak na siya, minimistreat na siya. So para matapos yung misery, alis na lang kami ni Ishmael. But the Lord told her, go back and submit to her. May iuutos ba ang Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng kakayanan na gawin ito? Your inconvenience today will be your convenience tomorrow. Pag sabi nga po sa katabi ninyo, your inconvenience today will be your convenience tomorrow. Mahirap sumunod sa Diyos. Pero yung pagsunod natin sa Panginoon, one day is like a seed you will harvest.
Then the angel of the Lord told her, "Go back to your mistress and submit to her." The angel added, "I will increase your descendants so much that they will be too numerous to be counted." Then the angel of the Lord said to her, "You are now pregnant, and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael. For the Lord has heard your misery." How many of you believe that God is still answering our prayer up until today? Amen. The God who saw Hagar is the same God that we are worshiping today. Say amen. Amen. At kung at kung kayo ay sira yung CD mo, Jaira, pakita mo yan. At kung kayo mga kapatid ay nawawalan na ng pag-asa sa panalangin, let this verse encourage you today. The same God who saw pity and mercy to a slave girl named Hagar is the same God that we are worshiping today. And He answered, He listened, and He will respond. Say amen. Amen. For the Lord has heard your misery. He will be a wild donkey. Yun lang mga kapatid. He will be a wild donkey of a man. This was a prophecy that was given to Ishmael. His hand will be against everyone. And everyone's hand shall be against him. And he will live in hostility toward all his brothers. She gave this name to the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen that the one who sees me." That is why the well was called Beer Lahai Roi. It is still there between Kadesh and Bered. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Ilang taon daw po si Abraham na ipanganak si Ishmael? 6 years. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. And allow me, brothers and sisters, to entitle the word of the Lord for us this evening, "The Perils of Becoming Impatient." Pakibasa nga po ng malakas, "The Perils of Becoming Impatient." May the Lord bless the reading of His word. You may be seated, brothers and sisters. The perils of being impatient. Sabi po ng mga matatanda, ang lumakad ng mabilis, pag matinik ay malalim. Bago daw po tayo gumawa ng kahit anong desisyon sa buhay, pag-isipan ng makailang ulit. And tonight, we will be studying the dangers of becoming impatient. But before that, let me take you to this scenario. Sino sa inyo ang may mga prayer request sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid? Maybe you are praying for something na hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay ng Diyos. But before that, let me give you a proper theology about prayer. Ano ba dapat ang posisyon ng isang mananampalataya pag pinag-usapan ang salitang prayer? How many of you heard the word, the language, the lingo of the church that prayer is powerful? Amen. How many of you believe that prayer is powerful? Amen. But let me contest that word. Which is powerful? The prayer or the God that we are praying for? Because I do believe that every religion, whether it is a big religion, whether it is the minority or the majority of the known religion that is existing today, all religion is praying. Pakisabi sa katabi mo, are you one of them? Are you still praying? Are you praying? Hindus pray. Buddhism pray.
Iglesia ni Cristo is praying. Roman Catholicism is praying. Say amen. Born again Christians are praying. So ang tanong ko ngayong gabi, kaninong prayer ang makapangyarihan? Pakisabi sa katabi mo, yun lang. If every religion are praying, then sino dapat ang sumasagot ng prayer? Because the second logic will be this. Pare-parehas tayo ng Diyos. Amen? Pare-parehas ba tayo ng Diyos? Ayun, no? Amen daw. Yung religion ang sinasabi ko mga kapatid, hindi yung ating relationship sa Lord. Magkamukha ba ang Diyos ng Hindu at ng Christian? No. Magkamukha ba ang Diyos ng Buddhism at ng Christian? Lugi kayo sa kanila, 3,000. Amen. So mas maraming sumasagot. Now we have to establish that there should be only one God who will have the capacity and the credibility to whom all prayers and worship should be addressed to. Say amen mga kapatid. At ang nakakalungkot, how many of you believe that our God answers prayer? If that is the case, dapat tayo yung pinaka-prayerful na tao. Say amen. Pero kung titignan natin yung prayer life natin, I don't think it will match to what we are professing tonight. Sa prayer, mga kapatid, hindi yan GD. Na kapag kami ginusto ka, kukuskusin mo lang yung pinagpakuluan niya ng karakter. Mahuling pa. At hihiling ka ng 3. Lord, ito yung gusto ko. Sabi mo, Lord, specific. Matangkad. Medyo matangkad lang pala. Medyo chubby, Lord. Moreno. Tall, dark, and Christian. Ganun ba yun mga kapatid? Is God a genie na kailangang sumunod sa ating mga panalangin? Or the other way around? Sa prayer, ikaw ang masusunod at sigat ang servant. Because most of the time, that is the pattern of our prayer life. Do we have any power to twist the arm of God and allow God na gawin kung ano yung gusto natin? At kapag hindi ibinigay ng Diyos yung gusto natin, tayo pa mga kapatid ang may lakas ng loob na magtampo sa Diyos? I don't think mga kapatid, dapat ito yung equation. God is God, say amen. And man is man. God without man, He is still God. But man without God, we are nothing. At sino ba tong God na to? Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20 and 21, if you have your Bibles, if you have your electronic book, may Kindle kayo, meron kayong cellphone mga kapatid, lagyan nyo ng Bible. Ephesians chapter 3 verse 20 and 21, look at the profile of your God. Sino dito nagtatrabaho as HR? Wala kayong trabaho lahat. How do you know the profile of a person through his CV, right? Tatanggapin ko ba ito o hindi? Credible ba ito o hindi?
If I will going to put my trust, my love, my devotion, my everything to a God, mga kapatid, bear with me. Kung meron akong pagbibigyan ng buhay ko, because this was my dilemma 10 years ago. What if the God I am serving is not the one and true living God? Dumating ba kayo sa ganung punto ng buhay ninyo, mga kapatid, that you question your own faith? Kasi kapag tinignan ko yung mga kapatid natin na EMS, pag Friday, hiyang-hiya ako sa kanila. Napakainit, mga kapatid. Pero naka-line up silang lahat, di ba? Hindi nyo nakikita kasi nasa office kayo, wala akong trabaho. Nakikita ko. Naka-line up sila! Lumuluod sila, mga kapatid. Ang init ng panahon. Pero may flying carpet sila. Pero pag si Pastor nagpatawag ng prayer meeting, we believe that prayer is powerful. Prayer meeting tayo. Sila, hindi mo tatawagin. Say amen. Nagulat ka ako nung unang dating ko ng Middle East eh. Sa kalagitnaan ng disyerto, mga kapatid. Pag panahon ng kanilang prayer, humihinto talaga sila. At kukuha sila ng kanilang, kung ano man tawag doon, at kahit sa gitna ng initan, ay nananalangin sila. Then I have my dilemma. Dapat itong Diyos na pinaglilingkuran ko, sigurado ko na siya yung Diyos na dapat na pagbuhusan ko ng buong buhay ko. And we call that crisis of faith. Have you ever experienced a season in your Christian walk where you experience a crisis in your faith? But this verse helps me a lot to navigate those perilous times. Ephesians chapter 3 verse 20 and 21. Nababasa niyo ba, mga kapatid? Gusto niya telescope. Sabi niya, now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. And all the people of the Lord say, Amen. Amen. Bakit naging doxology ito, mga kapatid? Because the Apostle Paul is now trying to pinpoint who the God of the Ephesians they are worshiping. The word now to Him is pertaining to a person, and that person is God. Yung mga ginamit niya dito is a three-compound Greek word that doesn't exist in the glossolalia of the Koine Greek. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ito ginagamit at hindi ito salita during the time na isinulat ni Apostol Pablo. Because the two words that will compound, bubuo nung idea is enough. Hooper, ek, periso. The word should be hooper, periso. The word ek intensifies the meaning. Walang salita na hooper, ek, periso. Pero ginamit ni Apostol Pablo because he cannot define how powerful God is. Meaning to say, mga kapatid, ito yung characteristic ng Diyos na nangako kay Sarai. Number one, God is sovereign. Pakisabi nga po, sovereign. Sovereign. So when you pray, remember that God is sovereign.
What does it mean that God is sovereign? He is allowed to do whatever pleases Him. Another thing, He is all power. Uper ek periso. How many of you are glad na ang Diyos ninyo ay all powerful? Hallelujah. Another thing, God is all knowing. Would you imagine na ibigay ng Diyos lahat ng inyong hinihingi ngayon? And not only that God is all-knowing, God is the Alpha, and He is the Omega. Anong ibig sabihin ng Alpha? The beginning. And He knows the end. Before you utter your prayer, God already sees in the future kung ano yung pwedeng maging implication sa'yo the moment na itong prayer na ito ay ipagkaloob ng Diyos. And with that, He is love. Sabihin nyo nga po, love. And not only that He is love, He is holy, and He is just. Now, ang question is this. Ilang taon nung ibinigay yung pangako kay Abram at kay Sarai? Nakalimutan nyo ba? 75 at saka 6, 7 65. Bakit yung fulfillment? Merong pangako ang Diyos. Actually, this is a command. Sabi ni Apostle Paul again, theology about prayer, Philippians chapter 4 verse 6, do not be what? Anxious about anything. Pag sinabi natin anything that pertains to life, do not be anxious. And this is the invitation in a form of a command. This is not a suggestion. This is not an option. This is an imperative, a command. But by prayer and petition, with thanksgiving, ano daw po ang gagawin? Present your request to God. All-powerful, sovereign, all-knowing, Alpha and Omega, love, just, and He is righteous. Pero bakit yung fulfillment ay hindi kagad ibinigay kay Sarah? Bakit yung fulfillment, mga kapatid, ay may gap na 25 years? At dito tayo lahat mayroong problema. Sino sa inyo ang gustong maghintay? Sino sa inyo ang gusto ng pinaghihintay? That is human nature. 25 years in the making. Problema natin yan. Sa waiting. Ang daming broken-hearted dyan, mga kapatid. Pero dapat maintindihan ninyo na doon sa waiting season, dalawa lang ang nangyayari dyan. Dalawang boses lang ang pwede mong pakinggan sa panahon na pinaghihintay ka ng Diyos. It's either you will listen and you will learn in the school of God. Ang school ay waiting. Bakit ka pinaghihintay ng Diyos? Character formation. Say amen. If ibinagay kagad ng Diyos yung pangakong anak kay Sarah, ilang taon na siya? 65. Mahabol niya kaya yun pag gumapang na. Lord, yung promise na promotion, if you don't have the skills, say amen, you will just waste the promotion. And the other side of waiting is when you entertain the enemy.
The enemy will begin to whisper lies and deception in your ears. Sasabihin niya, hindi pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Kulang pa yung iyong kagandahang loob. Hindi pa sapat yung ginagawa mo. Kaya hindi sinasagot ng Diyos. Tulog ang Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. That is the problem when we get stuck in a season called waiting. Maraming mga kapatid ang tumigil dyan sa waiting na yan. Marami ang nawalan ng puso dahil sa waiting na yan. Ilang application na, Lord, ilang prayer request na, Lord, sa church na magkaroon ako ng work. Maraming interview, pero walang job offer. Sabi nila, pag punta ka sa Dubai, may trabaho ka agad. Problem with waiting. It's much better to receive a yes. Say amen. Kapag yes, ang tugon ng Diyos, di ba, pinag-aralan na natin to before. Yes, wait, and no. Pag yes, madali lang mag-respond sa Diyos. Minsan problema pa nga. Say amen. Pag tinugon ng Diyos yung panalangin mo, minsan nga nakakalimot ka na eh. Minsan nga, pag ibinigay na ng Diyos yung pagpapala, nakakalimutan natin siya. Say amen, mga kapatid. Pag no, mas okay pa yung no. At least makaka-move on ka na. Kasi alam mo, hindi talaga ibibigay ng Diyos. Kasi ibinigay niya na yung no. Pero ang problema natin, ito. Kasi hindi natin alam kung ang sagot ba ay yes o ang sagot ba ay no. And now it becomes a testing of faith. At ang dami ditong casualties. And one of the legend casualties na pinag-aaralan natin was Sarai and Abraham. What is the peril of becoming impatient? Ano ang pwedeng mangyari kapag tayo ay hindi naging mapagpasensya at hintayin ang tamang panahon ng Diyos? Number one, mga kapatid, we will manipulate the promise of God. Remember, nangako ang Diyos na ang magiging tagapagmana ni Abraham ay manggagaling kay Hagar. Kanino ipinangako, mga kapatid? Sarah. Pero hindi na makapaghintay si Sarah. May edad na ako. Kung sila ay 85 during that time at 65 si Sarah during that time, 20 years na ang nakalipas. Sino sa inyo ang kayang maghintay hanggang 20 years? Now they begin to manipulate the promise of God. Sino sa inyo ang kayang mag-maintain ng joy habang kayo ay nagwe-wait? Palagay ko, si Sarah at si Abraham, mga kapatid, ay tuwang-tuwa nung nangako ang Diyos na bibigyan sila ng anak. Say amen. Sino sa inyo dito ang may mga asawa na at nangangarap na magkaroon ng anak? Ayaw namin, pastor, yun eh. Hindi naman kasi Sarah pangalan namin. Sino iniwala na blessing ang anak sa mag-asawa? Sino sa inyo ang matutuwa na magkaroon kayo ng anak? At alam mo na imposibleng mangyari yon. At may good news na dumating. They recognize that the person who is giving the promise is not an ordinary person because the author, pinakita niya agad, the angel of the Lord. It is God. Bumaba sa lupa at sinabi kay Sarah, sinabi kay Abraham, darating ang panahon, magkakaroon ka ng anak. Magiging masaya ka o hindi? Now, in waiting season, how many of you can contain your joy? Kasi si Satan, pagdating sa waiting season, ano ang ninanakaw ni Satan sa atin sa waiting season? Joy. Joy ba, mga kapatid? Peace. Ano pa?
patience, ano pa? Hope, ano pa? Ha? Commitment, self-control. Di ba lahat yan ay fruit of the... Sa tingin ninyo, fruits ang nanakawin ni Satan o roots? Fulfillment. Ano ang kukunin ni Satan? Fruits o roots? Sagutin ko yan after 25 years. Ano ang inaagaw ni Satan during the waiting season? Satan came to steal, kill, and destroy. Pero wala siyang sinabi kung ano yung i-destroy niya. Ano yung unang natanggap ni Abraham at ni Sarah? The Word of God. Kahit nakawin ni Satan ang fruit, pag hindi naman niya nabunot yung roots, say amen mga kapatid, the root will always supply the fruits. Kasi kung matibay yung pag-apak at pagtayo mo at yung pundasyon sa salita ng Diyos, kahit dumating si Satan at nakawin yung fruits, mamumunga ka pa rin. The problem is when Satan began to go with the roots, when we manipulate the promises of God, now we begin to lose our trust sa integrity ng salita ng Diyos. Say amen. You manipulate because you think hindi na gagawin ng Diyos. At ginawa yun ni Sarai. Ang tagal ni Lord. Ibigay ko na lang yung aking alipin. During that time, it is legal to do that. According to scholars, the Hammurabi Code. Sabi nyo nga po, Hammurabi Code. Yan. Sulat nyo mabuti kasi para maalala nyo yan, Hammurabi Code. Tapos, i-google ninyo, meron pa Hammurabi Code? Sabi nagsasabi yung pastor namin. Hammurabi Code. Hammurabi is a king. Siya ay isang hari na naghari, syempre hari nga, di naghari yan, na namuno sa lugar na tinatawag na Mesopotamia. Sino sa inyo ang alam yung Mesopotamia? Narinig na yung Mesopotamia? Si Abraham at si Sarah ay galing sa Mesopotamia. Though the Bible doesn't give us an explicit recording na ito ay legal at ginagawa, but the Hammurabi Code give us a glimpse. Archaeologists give us a glimpse that it was a legal practice during that time. Na kapag ang isang babae ay hindi magkaroon ng anak, yung kanyang slave, kung ikaw ay may status ko sa buhay na mataas-taas, ibibigay mo yung iyong slave. Ang tawag doon ay slave surrogacy. Narinig nyo na yung surrogacy? Ano yung surrogacy mga kapatid? Maghahanap ka ng isang babae dahil hindi kayo magkaroon ng anak at mag-i-implant sila ng kung ano man yung i-implant nila na yun, at yung babae na yun ang magiging surrogate mother at magbibigay sa iyo ng anak. At gagawin lang nilang incubation yung uterus ng babae na yun. Yung surrogacy na nangyari doon, pagkatapos ipanganak ni Ishmael, technically, kaninong anak yon? Kay Hagar o kay Sarai? Ha? Sino nagsasabing Sarai? Taas ang kamay. Si Kami. Sino ang nagsasabing kay Hagar? Paano yung mga hindi nagtaas ng kamay? Anak niyo yun. Kay Abraham. Kay Abraham daw. Because of the Hammurabi Code, technically, pagkapanganak ni Hagar, that will become the legal son of Sarai.
but biologically, Hagar. Because of the slave. A slave is an object, a possession that you can do whatever you pleases. Nainip si Saray. Pakisabi nga sa katabi mo, nainip. Nainip na kayo, parang kayo, inip na. Kung kailan matatapos ang preaching na to. Then we manipulate the promise of God. Every time we manipulate the promise of God, we are trying to help God to fulfill His promises. You've been praying for a partner. Eh, nainip ka na. Lord, 49 na ako eh. Birthday ko bukas, 50 na ako. I was praying for a Christian, Lord. Pwede na to kahit unbeliever. Dadaling ko na lang sa church. Say amen. Praise God, wala na sila sa church. When we manipulate the promises of God, we are trying to help God and we are declaring to ourselves, God is incapable. Say amen. Number 2, the danger, the perils, mga kapatid. We make impulsive, say impulsive, immature, and emotion-driven decision. Padalos-dalos na pagdidesisyon. Mga desisyon na hindi pinag-isipan. Nung kinilig, hindi na natutong makinig. Pag umiihi na lang ako kinikilig, mga kapatid. And you cannot make any decision based on the outburst of your emotion. Parang magandang opportunity to. Kagatin na natin to. At ano, pinag-pray mo ba? Say amen. Parang okay to. Sabi ni Lord. Sabi ba talaga ni Lord? Another thing, kapag ka naging impatient at hindi na tayo makapaghintay sa pangako ng Diyos, we manipulate, we make impulsive, immature, and emotion-driven decision. Tulungan natin si Lord. The next thing you will do, you will miss out the best of God. Because of the immaturity of their decision, instead of Isaac, what do they get? An Ishmael. Huwag po nating i-trade yung best sa better, mga kapatid. Huwag po nating ipagpalit yung good sa best na gustong ibigay ng Diyos. Be patient. You will miss out the best of God, and not only that, we will begin to rectify. Sabihin nyo nga po, rectify. Ano yung ibig sabihin ng rectify? Gagawan uli natin ng paraan. We rectify mistakes by another mistakes. Ibinigay si Hagar sa kanyang asawa, nagkaroon ng anak yung kanyang mistress, hinamak siya ni Hagar, ang sunod na kanyang plano, palayasin natin si Hagar. But in the first place, kanino bang solusyon yun? You manipulate the promises of God. You will make an impulsive, immature, and emotion-based decision. You will miss out the best of God.
you will commit another mistake to rectify a mistake that has been taken previously, and then you will have to pay the consequences. Say amen. What was the prophecy with Ishmael? You will become hostile through your brothers. Who is the brother of Ishmael? Isaac. Hindi kayo magkakaroon ng magandang relasyong magkapatid, magiging magkalaban kayo. At isa sa pinakamasakit sa puso ng isang magulang kapag ka ang anak nila ay hindi nagkakasundo. Alam niyo, may mga bata dito sa church na pinagmamasdan ko na hindi nag-aaway. 7 years na po ako sa KKCF. Ang liliit pa nila na nakita ko, si Pen at saka si Sean. Minsan nga ate, minilintay ko mag-away eh. Kasi hindi talaga sila nag-aaway. Si Pen, kuya yun. Si Sean yung much younger. Kabarkada nila sa Edrish. Kala ko nga sa Edrish, si Sean na rin eh. Pero never ko nakita na mag-away yung magkapatid na yan. Sino sa inyo dito mga magulang na mga kapatid? Sino sa inyo nai-stress kapag kayong anak ninyo nag-aaway? O sino sa inyo natutuwa pag nag-aaway yung mga anak nyo? Ang galing mo na! Ang galing mo umilag! The hostility inside the family. Because of the impatience of Sarai and Abraham, they create a family feud. Pag sinabi po natin family feud, pag-aaway sa loob ng tahanan. And guess what? Until up to now, that was a prophecy that is being fulfilled. And some of you are affected. Say amen. Impatience. Now what you are going to do? Pastor, ano po ang gagawin natin in order for us to escape the consequences of becoming impatient? Pakisabi niyo po, be patient, di ba? Patience. Wala namang iba. Meron pa. So, from this, we will get our principle, mga kapatid. Number 1, pray and keep praying. Say amen. Pag nainip ka, hindi mag-pray ka uli. Luke chapter 18 verse 1 until 8. What is the narrative with Luke 18 verse 1 until 8? Sino dito nakakalam ng narrative na yan? Bibigyan natin ng 500 dirhams. Joke. Di ginugel nyo na. The narrative of the persistent widow. Amen? Doon sa isang lugar na yon ay may isang babae na naghahanap ng justice. At yung judge doon ay hindi takot sa Diyos. At wala rin siyang pakialam sa mga tao. Pero dahil the woman is persistent, sabihin niyo po, persistent. Nainis na lang yung judge at ibinigay yung gusto ng babae. Be persistent in your prayers. At pag sinabi natin pray and keep praying, pag hindi mo pa natanggap yung pangako ng Diyos, ganado kang mag-pray. Pag natanggap mo na yung pangako ng Diyos, tinatamad ka ng mag-pray. At pag hindi mo natanggap yung pangako ng Diyos, ayaw mo na mag-pray. And many of us is guilty of that tonight. Pray and keep praying. Letter A. Ano siya? Impatient siya. Ask for God's divine will. Huwag kayo kay Kuya Will mag-ask.
Kasi Kuya Will, jacket lang ang ibibigay sa inyo. Orange pa. Ask for God. Okay, ChatGPT daw kayo magtanong. Ask for God's divine will. Ano ba yung sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 14? Have confidence that you ask for God's will. Hindi sasagutin ng Diyos, come on, ang panalangin na hindi according sa kanyang kalooban. Paano malalaman na yung ipinagpe-pray mo at yung sagot sa pinagpe-pray mo ay kalooban ng Diyos? Go to the Bible. Lord, gusto ko po siya mapangasawa. Pero may asawa siya. Pwede po ba? Would you think God will answer that kind of prayer? Do not pray outside the will of God. Because you know the answer. The answer is a big Lord, malaki na po yung potluck sa lottery. 100 million dirhams na po, Lord. Yan sa inyo tumataya pa sa loto dito, mga kapatid. Ay, ang big ticket, may tawag din sila tumataya sa loto. Big ticket. Sino dito tumataya ng big ticket? God, baka pwede managinip ako ng number. Would you think God will answer that kind of prayer? What is the answer of the Bible? Work excellently. Look at the ants. May tignan mo, 10 years ka nang tumataya sa big ticket. Ikaw lang ang naging big. Lord, bigyan niyo po ako ng sign. You want sign? Read the Bible. Letter P, mga kapatid. Trust. Sabihin niyo po, trust. Trust. And when you trust, you believe that God is working. Romans chapter 8, verse 28. Ano po sabi ng Romans 8:28? And all things work together for good for those who love God. Eh, hindi mo gusto yung sagot ng Diyos. Lord, hindi naman po ito yung pinagpe-pray ko. Pero alam nyo ba na alam ng Diyos kung ano yung tama para sa'yo? Amen? Letter I. Tatapos na po tayo. In His time, pakibasa nga po. Sabihin niyo po yan sa sarili niyo, mga kapatid. Sabihin po natin yan sa ating mga sarili. Sa tamang kapanahunan, sa tamang panahon. Sino ang asawa ni Babalo? Si Babala. Di ba sa Itbulaga? Napanood. Sa tamang panahon. Hindi sa panahon mo. Lord, gusto ko po after 1 year. Hindi naman masama, di ba? Pero di ba mas maganda sa tamang panahon ng Diyos? Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, everything is beautiful in His. Tell the person next to you, be patient. God's timing is different from our calendar. There will come a time you will receive your Kairos opportunity. Pag sinabi natin Kairos, that is the appointed time of God. Sa Bible po, dalawa ang time na pinag-uusapan. Ano yung isa? Kairos. Yung isa? Chronos. Doon po natin nakuha yung salitang chronography. Diba? Yung mga relo natin, di ba, may chronography. Everything is beautiful in His time. Sino po nagsabi niya? Yung tao na nasa kanya na ang lahat. Si
Si Daniel Padilla. Kasi, muna. Si King Solomon. Nasa kanya na lahat. Babae, kapangyarihan, fame. Imagine ninyo, yung wisdom ni Solomon, para lang makita si Solomon, para lang mapatunayan yung karunungan ni Solomon, they have to travel and they have to give gifts in order to testify and see kung talagang matalino si Solomon. Hindi sila pumupunta ng walang gifts kay Solomon. Na kay Solomon na ang lahat. Mag-aarang sasakyan, mag-aarang camel. Siguro yung camel niya doon, Honda Civic pa yun. hindi na horsepower, camel powers pa nun eh. Nasa kanya yung mga alipin. Siya ang pinakamatalinong tao. Kung tatanggap ka lang din ng advice, pakisabi sa katabi mo, kung tatanggap ka lang din naman ng advice, huwag sa tambay. Di ba? Kung tatanggap lang din naman ako ng advice, hindi siya pinakamatalinong tao na. Amen? At ano yung advice ng pinakamatalinong tao? Wait for God's timing. Because everything is beautiful in His time. And then letter E. Encourage yourself through His Word. Joshua chapter 1 verse 8. Pag dumarating yung panahon at dinadaya kayo ng kaaway, ano daw ang itatanim natin sa ating mga isipan? Salita ng Diyos. Ipaalala mo uli sa sarili mo na ang Diyos ay mabuti. Ipaalala mo uli sa sarili mo na ang Diyos ay faithful. Ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Kasi minsan, when we are clouded by problems, ang nakikita na lang natin ay ang problema, hindi na natin nakita kung gaano kabuti ang ating Diyos. And the problem with perspective is this. Kung saan mo ipinokus ang iyong perspective, yun ang lumalaki. Kapag ka ang lens ng perspective mo ay nakatutok sa problema, ang lumalaki ay ang problema. Pero kapag ka iniba mo yung focal point, yung lens ng iyong perspective, at dinala mo sa Panginoon, makikita mo na mas malaki ang Diyos kesa sa lahat ng mga problemang meron ka. Say amen. Encourage yourself through His. Letter N, mga kapatid. Never depend. Pakibasa nga po ng malakas. Never depend on your emotions. Sino dito yung mga batang 90s? At sumayaw ng spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Kung ano ang... si Jocelyn, sex bomb girl to. Sumagot eh. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Sinayaw nyo pa rin mga bata kayo, mga kapatid. Is that a biblical truth? No. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Jeremiah chapter 17 verse 9. What does Jeremiah says about the human heart? The human heart is deceitful. So bakit mo susundin yung bagay na deceitful? Hindi dahil sinabi ng puso mo maganda yan, dapat ginagawa mo yan. So do not base your decision in life sa iyong emosyon na nararamdaman for the very moment. The heart is deceitful. Ano ang sabi ng Bible? Guard your heart. Maraming napahama dahil sinunod nila yung kanilang puso. Diba sabi nila, love is... Ayun na, nagpa-flash pa. Sino ba talaga ang blind? The love or the lovers? Sinong blind? Oh, lakas nun, the lovers. Lovers in Dubai o lovers in Paris? Paano magiging blind ang love? God is love. Sino ang blind? The lovers gets
Pigilan mo, kaya magpapigil. Kasi ganun din ako dati. Buti na nakilala ko si Pastor Octo. May kailangan ako mamaya eh. Never depend on your emotion. The most tragic thing that you will do is when you begin to decide using your emotion. Because emotion always fluctuates. Emotion is not truth. Truth is certain, emotion fluctuates. Pag masaya ka ngayon, iba yan. Pag malungkot ka ngayon, iba rin yung magiging decision mo. Pero kapag ang decision mo ay based sa truth, season will change, but truth will remain the same. Say amen, mga kapatid. Patatapos na po tayo. Letter C. Cast your burden unto Jesus because He cares. What a very comforting verse coming from the Lord. Habang naghihintay ka at nahihirapan ka at nalulungkot ka at hindi ka sigurado at hindi mo alam kung ano yung gagawin mo at para bagang iniwan ka na ng lahat ng tao na mahalaga sa buhay mo. Mga kapatid, pinapaalala ni Pedro sa atin na merong Diyos that will stick to us in every seasons of life. Cast your burdens to the Lord because He cares. Siguro yung iba sa inyo ay iniisip, di na ako mahal ng Diyos. Sa dami ng mga ginawa kong hindi mabuti, sa dami ng mga rebellious act na ginawa ko, baka hindi na ako mahal ng Diyos. But let me remind you, brothers and sisters, Jesus cares for you. And then lastly, enjoy. Pakisabi nga po sa inyong katabi, enjoy. And testify God's goodness. Psalms 34 verse 8. Ano po yung sabi ng Psalm 34 verse 8? Come and see and taste that the Lord is. Come, taste, and see that the Lord is good. Sa tamang panahon ng Diyos, you will begin to testify the goodness of God. And let me end with this verse, mga kapatid. Isaiah chapter 60, verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pwede po bang palakpakan natin ng Diyos? Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang pekein. When the time is right. Walang puwersa ng kadiliman ang pwedeng pumigil sa plano ng Diyos para sa buhay. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. It was about time. Si Abraham was 99 years old. Si Sarai ay 89 years old nung ibinigay ng Diyos si Isaac para sa kanila. Bakit kaya hinintay ng Diyos ang 99 years old? 100 years old nung ibinigay yung promise. Naisip nyo ba, mga kapatid, kung bakit pinili ng Diyos
yung edad na yon para i-fulfill yung kanyang pangako. So that people will know that it happened without any human interference. Say amen. And people will know and will rightly acknowledge that it is God. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kung naghihintay kayo ngayon at nasa season pa rin kayo ng paghihintay, sana maka-encourage sa inyo itong verse na to. I will keep on waiting for the perfect timing of the Lord. Father, we thank you and we honor you tonight. Salamat po sa mga salita mo na aming pinag-aralan sa gabing ito. Dalangin namin, Ama, na patuloy kang kumilos sa aming mga paghihintay. Hindi po madali. Minsan nakakapagod. Minsan nakakawala ng pag-asa. Pero Panginoon, ngayong gabi pinaalala mo sa amin na may ginagawa ka habang naghihintay kami. When you are silent, you are working. Salamat, Panginoon, because we have this confidence that every time that we will come to the throne of grace, you are there. Salamat, Panginoon, sa panahon na kung saan inaayos mo yung karakter namin habang naghihintay kami. At para sa mga kapatid ko, Diyos, na hinihintay pa rin yung katugunan sa kanilang mga panalangin. Lord, I pray that you will give them the grace to stay and remain. And at your proper time, we will see the redemption of our God. Turuan mo po kami, Panginoon, na maghintay. Turuan mo po kami, Panginoon, na tignan yung mga ginawa mo, O Diyos, at huwag hanapin yung mga bagay na wala kami, Panginoon. And continue to cultivate in us a heart of prayer, Panginoon. At patuloy po namin, O Diyos, kinikilala that you are the God of the impossibility. Nothing is impossible to you. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming pinag-aralan. Dalangin ko po, O Diyos, na hindi lang namin ito napakinggan, kung hindi, Panginoon, tumimo sa aming mga puso at maipamuhay namin ito, Panginoon, at mamunga sa aming mga buhay, O Diyos. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang pinakamainam, pinakamataas na parangal na pwede naming ibigay. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tell the person next to you, be patient. Be patient. Palakpakan po natin ng Diyos. And before we give our tithes and offering, mga kapatid, just a quick announcement. Natapos na po yung ating prayer of 3, a month of praying for our friends. And thank God, there are 34 people who attended our prayer of 3. Palakpakan po natin ang Panginoon natin. Naniniwala po ako na hindi sayang yung ating mga pagpapagod. Naniniwala po ako na hindi kalugihan ang pagbibigay ng oras at panahon para sa gawain ng Panginoon. You know, the challenge for us is this. You already have your prayer of 3 friends. Now believe that God will work through their lives. Ulitin ko po, mga kapatid, hindi po ambisyon ng church na ito na magparami ng member. Kayo lang po ay enough na. Pero hindi naman po din tama na yung mga tao na kaibigan natin ay hindi rin makilala ang ating Panginoon. Amen? So yung ibinigay sa atin ng ating CE na mga form, sino po sa inyo nakakuha ng form?
4137. Yung mga nakakuha po ng form at isinulat nyo po yung inyong mga kaibigan doon, ipagpe-pray nyo po yun. And by August, kasi August 29 ang ating family day. Ano ang totoo? 29 or 30? Basta last 29 Sunday. Sunday of the month, August, God willing po ay magkakaroon tayo ng harvest event. Don't want to put them in church agad, magkakaroon po tayo ng family day. Malapit sa Alaska. Na mag-travel pa, sobrang init ng panahon. So sana po ang makuha nating venue ay malapit sa metro. Tinitingnan po namin yung Coca-Cola Arena. Tinitingnan lang namin. Hindi ko naman sinabi ko kunin natin mga kapatid. Pero praise God, tayo po ay nasa 100 plus na. Si Sister Malan, pwede po ba palapakan natin ang walang iba po, naka 2 years na tayo dito. Si Stella ang gumawa ng posting nung unang lipat natin dito. We're just a handful of people mga kapatid. Nasa 40 something lang tayo. Pero praise God, inaayos ni Sister Manuel. Sister Manuel po yung ating head ushering doon, yung kulay yellow ng salamin. Siya po si Saray. Saray Opticals. Inaasikaso niya po. So, you will be receiving an SMS mga kapatid. Kasi yung mga wala pa pong cell group, we encourage you guys to please have your cell group. Ang group po namin ay hindi Bible study ang tawag namin. Ang tawag po ay cell group. So si Sister Rose, saan niyo ba si Sister Rose? Ha? Si Rose yung taga-Olongo. Nandiyan siya kanina, di ba? Yung mga naghahanap po ng cell group, i-message po kayo ng ating ushering ministry and then ni Pastor of Lord. Pero please, pakilagay po yung tamang number ninyo. Kasi meron pong naglagay, nung tinawagan ko po, Pilipino, Indiano ang sumagot. I cannot come, blood, water, brother, my friend. So please, mga kapatid, pakilagay po yung tamang details. So para po ma-follow up kayo and then mabigyan po kayo ng community. Because we believe that we grow in community po mga kapatid. And then, August 30, and then September po ay meron tayong water baptism. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. September 30, pagdating nila, nakarating na sila kasi si Kasi ang ating si Director. Yung mga for water baptism po mga kapatid, maghahanap din po tayo ng venue. Nakakita na po yung MIF sa may Strait of Hormuz po. Doon daw po kayo ibababutay. Diretso ng langit, di ba? Hindi natin alam. Ano po yun? Malamang sa mamsar lang po tayo mga kapatid. So lahat po ng mga candidates for water baptism, and at the same time, kinausap ko si Sister Cassie, yung mga young people natin will be baptized ulit mga kapatid. Kasi nung binaptize sila, sobrang babata pa nila. Hindi pa nila naintindihan kung ano yung water baptism. So magkakaroon po kayo ng klase about water baptism. Lahat po nung magpapa-water baptize, may baptism class po kayo a week prior sa inyong water baptism. And December, ang atin pong encounter ay most probably ay gaganapin po yan ng December 2 kasi ang December 2 po ay ang ating holiday. So lahat po nung inaayos po ni Sister Manel, yung records natin, yung lahat po nang hindi pa nakapag-encounter, mag-enroll po kayo sa encounter sa this coming December 2. Masaya po yun. At hindi ko na po i-further pa yung notice about the encounter. Pero yun po yung mga activities natin for the fiscal year 2026. Nakalive pa ba tayo, Jai? Ayan. And also mga kapatid, can we say a little prayer sa mga kapatid natin sa KKCF Doha? Ang KKCF po ay binubuo ng maraming simbahan. Kaya po ang pangalan natin ay KKCF GMI. Dati po yung GMA.
Sarado na. GMI. KKCF GMI po. Ang ating pong mother church ay ang KKCF Doha, Qatar. Ngayon po. Naka-off ka na, sis. Ay-off ka na. I-off mo na. Medyo, ano, pang-family lang to.